Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po na marahil ay hindi maganda yung umaga, lalong-lalo na ng mga kapatid natin na nasa Mindanao. Ako'y naiiyak habang pinapanood ko ang mga balita. And, pero salamat pa rin sa Lord dahil umaga nangyari at mga oras na yan dahil first day ng school, unang balik ng mga bata sa paaralan, ay oras ng flag ceremony. So most of them ay nasa labas, nasa open field. Naging madali sa kanila yung iba paglabas ng mga buildings, yung makahanap ng safe place. Pero yung mga nasa mall, nasa hospital, yung mga maagang may trabaho, or even yung mga grocery stores, convenience stores na 24 hours, nakakaiyak manood. And alam mo yung always nakakatawag ng pansin kapag may ganyang mga pangyayari is malakas ang hiyaw, malakas ang sigaw ng mga tao na Lord Jesus, help us. Lord Jesus, dinggin mo yung aming panalangin. Salamat sa Lord, no? Dahil simula nung maging Kristiyano tayo, ay nire-remind tayo ng Lord na tawagin siya hindi lamang sa mga ganitong oras ng may sakuna, hindi lamang sa oras na may ganitong mga natural disasters o may mga problema ka. Tinuturuan tayo ng Lord na magpasalamat sa lahat ng oras, in good times, in bad times. At ang puso ko po ay naandun sa mga nasalanta, biktima ng lindol. Pero hindi natin maki-question kasi nga it's a natural calamity. Pero ang Lord ay palaging naandyan yung kanyang mga salita na nagpapaalala for us to be prepared, to be ready. Kasi nga, 'di ba, palaging sinasabi na malapit na siyang magbalik, pero what if dumating yung time na 'to? 'Di ba? Everyone is unprepared. Wala talagang nakahanda pag ganitong mga panahon. So nawa, hindi lamang po sa oras nito. Kasi lahat naman po tayo may kanya-kanya mga problema. Personal, pamilya, sa lahat ng relasyon natin. And then ito pa, natural calamity. Nawa po ay lalong-lalo na sa nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Nawa po ay mag-umpisa po sa ating mga sarili yung pagbabago. Una at higit sa lahat, yung sa ating spiritual na pamumuhay. Malaking bagay po, malaking tulong na kilalanin talaga natin at always acknowledge natin na merong Diyos at merong mas makapangyarihan sa atin. Merong mas nakakaalam sa kung ano yung mga mangyayari. And nawa ay isa ito sa kaparaanan para to remind us all. And alam mo yung 'di ba nga, sinishake nagsishake na yung mundo. So for me, it is one way of also na sinishake din ng Lord yung ating pananampalataya para po magbalik loob tayo sa Kanya, ibalik natin yung ating pagtitiwala sa Kanya na walang ibang mas makapangyarihan kundi ang ating Panginoon at walang ibang mas nakakaalam kundi ang ating Panginoon lang. So nawa po ay sabi ko nga palagi pag may ganitong mga pangyayari, after this
there will be a spiritual awakening. Kasi lahat, minsan pinapasalamatan natin yung mga material na bagay, yung mga visible things na meron tayo, yun yung palagi nating pinapasalamatan. Ayaw natin na may mga problema, ayaw natin na may mga ganito kasi feeling natin pinapahirapan tayo, sinusumpa tayo, parang inaapi or kung ano-ano pa dyan. Pero bilang Kristiyano, yung mga problema na ito, yung mga calamities na ito ay isang kaparaanan ng Lord na tinatapik lang tayo. At sinasabi niya na nandito ako, alalahanin nyo na ako ang Diyos, ako ang mas makapangyarihan, ako ang mas nakakaalam ng lahat. So, lahat po ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. We have to be still and know that He is God. Sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin ngayon, lalong-lalo na yung mga kapatiran natin na nasa Mindanao. Medyo mabigat ang umaga, pero I believe na ang Lord yung mag-comfort at magbigay ng kalakasan sa bawat pamilya, sa bawat isa na nasalanta, na nabiktima nitong lindol. Lalong-lalo na sa Sarangani at sa iba pang part ng Mindanao. Dalangin ko po na magtiwala lang po tayo at ipagkatiwala natin sa Panginoon at nawa ay marami pa rin po yung makasurvive kasi ongoing pa rin yung mga rescue operations. Hindi ko lang talaga maiwasan, no? Ang bigat panoorin yung mga bata na apektado ng lindol na ito. So, it is a reminder for us na lahat ng meron tayo ay pwedeng mawala in just a blink of an eye. And it is a reminder na sa kabila ng lahat ng meron tayo, ano man ang meron tayo, we should first honor God na siya talaga dapat yung nauuna. Huwag nating sambahin yung mga material na bagay na meron tayo. Yes, we need money, we need na mga material na bagay, pero huwag naman to the point na halos makalimutan na natin yung Panginoon. So, ayun, yung panalangin ko po ay para sa mga kapatid natin na nasa Mindanao, lalong-lalo na sa Sarangani, na patuloy po kayong i-comfort, patuloy po kayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon na makabangon muli sa ganitong mga pagsubok. Lahat po ng ito ay malalagpasan natin sa tulong ng ating Panginoon at sa tulong ng mga tao na gagamitin ng Lord para po ma-overcome ang ganitong mga problema. So, Lord, kayo na po yung bahala sa lahat ng tao na apektado. Gamitin mo po yung lahat ng mga tao na may mabubuting puso. Yung mga anak mo na makatulong po sa mga nangangailangan, higit at lalo na sa ganitong panahon. Maraming salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na meron kang magagawa sa ganitong sitwasyon. At mag-ingat po tayong lahat at patuloy na i-acknowledge natin na merong Diyos at nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. God bless everyone. Mag-ingat po tayong palagi.